Ang pangalan ko ay Jasmine Reyes. Ako ay 32 taong gulang at nagtatrabaho bilang isang geospatial risk analyst para sa isang kumpanya ng insurance na tumutugon sa mga pinsala ng bagyo sa Maynila. Nagpepresenta ako ng loss exposure model sa 3 executive nang magilaw ang aking telepono sa ilalim ng conference table. Ang unang mensahe ay galing sa aking ina. Inilagay namin sa pangalan mo ang bahay. Utang mo sa amin ang 14 milyon para sa pagpapalaki sa iyo. Bago ko maiprocess iyon, sumulat ang aking ama. Kung hindi mo pipirmahan ang final papers, sasabihin namin sa lahat na iniwan mo kami nang kailangan namin. Pagkatapos ay nag-text ang nakababatang kapatid ko. Salamat sa bagong simula, ate, ikaw ang pinakamahusay. Halos nakaligtaan ko ang isang tanong na maaaring magdetermina kung aaprubahan ng kumpanya ang 2.2 bilyong kontrata. Pinanatili kong matatag ang boses ko, tinapos ang presentasyon, at lumabas ng walang makakita sa mga nanginginig kong kamay. Sa elevator, binasa ko ulit ang mga mensahe. Hindi sila humingi ng tulong. Ipinahayag nila ang utang na parang pag-aari nila ang buhay ko. Ano ang gagawin mo kung ang mga nagpalaki sa iyo ay nagpasya na may bayarin ang pagiging magulang? At hanggang saan ang aabutin mo kung gagamitin nila ang iyong pagkakakilanlan para kolektahin ito? Hindi ako nakipagtalo. Hindi ako tumawag. Binuksan ko ang isang secure folder sa aking telepono. Sinave ang lahat ng mensahe at ngumiti dahil ang aking ina ay katatapos lang umamin sa isang bagay na hindi niya naiintindihan. 3 oras pagkatapos, nagsimulang tumawag siya nang walang tigil. Sa ika-7 tawag, sinagot ko at narinig ko siyang sumisigaw. Anong ginawa mo? Akala niya ay sinira ko ang plano niya. Wala siyang ideya na isa lang na button ang pinindot ko. Bago ko sabihin sa iyo kung ano ang na-trigger ng button na iyon at kung bakit nagtipon ang buong pamilya ko para sa akala nila ay aking pagsuko, sabihin mo sa akin kung anong oras na diyan at kung saan ka nanonood. Gusto kong malaman kung gaano kalayo ang nararating ng kwentong ito bago hulihin ng katotohanan ang mga ito. Pinatuloy kong mag-ring ang telepono hanggang mag-iwan ng voicemail ang ina na inaakusahan ako na malupit, makasarili at walang utang na loob. Pagdating ko sa aking apartment, may 22 missed calls, 4 na voice messages at isang post sa extended family group chat na nagsasabing malapit nang mawala ang bahay ng aking mga magulang dahil nakalimutan ng kanilang successful na anak kung saan siya nanggaling. Ganyan ang paraan ng paglaban ng aking ina. Hindi siya nagsisimula sa katotohanan. Nagsisimula siya sa pag-assemble ng audience. Ang pangalan niya ay Elena Reyes at halos buong pagkabata ko ay tinuruan niya ako na mas mahalaga ang reputasyon kaysa katotohanan. Ang aking ama, Danilo, bihira magtaas ng boses. Simpleng nakatayo siya sa likod niya at inuulit ang anumang magpapakatwiran sa kanyang mga kahilingan. Ang nakababatang kapatid ko, Kiko, ay naging eksperto sa ibang kasanayan. Ang mabigo sa mga paraan na nag-uudyok ng pagliligtas. Sa edad na 28, iniwan na niya ang isang fitness studio, isang cryptocurrency newsletter, isang mobile detailing company, at isang online course na nangangakong magtuturo sa mga estranghero kung paano maging negosyante. Ang kanyang pinakabagong fresh start ay North Star Roaming, isang luxury recreational vehicle rental business na balak niyang ilunsad malapit sa Tagaytay. Wala siyang commercial driver's license, walang insurance approval, walang secured storage lot, at walang karanasan sa pag-maintain ng mga sasakyan. Ang mayroon siya ay isang makintab na logo, isang social media page na puno ng hiniram na travel photographs, at mga magulang na naniniwalang mas mahalaga ang confidence kaysa competence. Tinawagan ko ang aking ina at legal na ni-record ang usapan sa ilalim ng one-party consent rule ng Pilipinas. Snorts. Ipaliwanag ng eksakto kung ano ang ginawa mo, sabi ko. Ginamit namin ang equity ng bahay, sagot niya. Kailangan ng lender ang iyong income dahil hindi kwalipikado ng mag-isa ang ama at ako, pansamantala lang. Nag-sign ba ako ng kahit ano? May pause. Nag-sign ka ng mga dokumento noon pa. Anong mga dokumento? Mga family papers,
Huwag kang maglaro. Hiningi ko sa kanya na ipadala ang lahat ng pahina na may pangalan ko. Sa halip, sinabi niya na nagbayad na si Kiko ng deposit sa 3 imported na RV at mawawalan siya ng lahat maliban kung pipirmahan ko ang final authorization sa Lunes. Nang sabihin ko sa kanya na hindi ko kailanman sinang-ayunan na garantiya ang isang parang 14 milyong utang, biglang umiyak siya na parang naka-rehearse. Pinakain ka namin. Tinirhan ka namin ng bubong. Binayaran namin ang damit pampaaralan. Akala mo ba libre lahat yon? Hindi ako nasaktan ng tanong na yon gaya ng inasahan niya. Linawin nito ang isang bagay na matagal ko nang tinangging aminin. Hindi nakikita ng aking ina ang sakripisyo bilang pagmamahal. Nakikita niya ito bilang utang na pwedeng kolektahin mamaya. Walang pumipirma ng repayment agreement ang mga anak para sa pagpapalaki, sabi ko. At ang mga magulang ay hindi nagpe-forge ng pirma ng anak nila para punduhan ang anak na lalaki. Tumigil ang pag-iyak niya. Mag-ingat ka sa mga akusasyon mo sa amin. Hindi pa ako nagrereklamo. Nagtatanong lang. Kinuha ng aking ama ang telepono. Sabi niya, halos tapos na ang paperwork. Na ang pagtanggi ngayon ay magpapahiya sa kanila at karapat-dapat si Kiko sa parehong oportunidad na natanggap ko. Pinapaalala ko sa kanya na nakakuha ako ng scholarships, nagtatrabaho ng gabi sa mapping lab, at binayaran ko ang student loans ko nang walang tulong nila. Sagot niya, totoo, alam mo kung paano mag-recover. Si Kiko, hindi. Doon na, ang pilosopiya ng pamilya na nagsama sa 6 na salita. Dapat akong magdusa dahil kaya kong mabuhay. Si Kiko ay pinoprotektahan dahil baka sirain siya ng mga consequence. Pagkatapos ay binantaan ako ng aking ama na kakausapin niya ang aking employer at sasabihin na financially irresponsible ako. Sabi ng ina na nag-draft na siya ng Facebook post na naglalarawan kung paano ko iniwan ang 2 matatandang magulang. Sumali si Kiko sa tawag at tumawa nang tanungin ko kung magkano sa utang ang balak niyang bayaran. Kapag umunlad ang negosyo, panalo tayong lahat, sabi niya. Bukod pa, malaki ang kita mo sa pag-upo lang sa harap ng computer. Wala siyang ideya na ang trabaho ko ay may kinalaman sa pag-predict ng malalaking pinsala, pagtukoy sa manipulated data, at pagdokumento ng mga pattern na umaasang walang makakapansin. Sabi ko, ipadala mo sa akin ang mga dokumento, lahat. Re-review ko ang lahat bago Lunes. Huminga ng maluwag ang ina sa ginhawa. Tinawag ako ni Kiko na pinakamagandang ate sa mundo. Binabalaan ako ng ama na huwag akong makipag-usap sa outsiders. Tinapos ko ang tawag, ipinasa ang recording sa private email at tiningnan ang credit report ko. Nawala ang ngiti sa mukha ko nang makita ang mortgage-related inquiry, bagong revolving credit line, at address sa Tagaytay na hindi ko kailanman tinirhan. Ito ay hindi na simpleng away ng pamilya tungkol sa pera. May nakatira na sa loob ng aking pagkakakilanlan. Kinabukasan ng umaga, nagmaneho ako palabas bago sumikat ang araw at narating ang bahay ng aking mga magulang bandang tanghali. Lumaki ako sa bahay na iyon na may cedar siding na tanaw ang makitid na bahagi ng lawa, pero wala sa pagpasok sa front door ang parang nostalgic. Naghihintay ang ina sa dining table na may folder na maayos na nakapatong sa harap ng upuan na inaasahan niyang uupuan ko. Nakatayo ang ama malapit sa bintana, mga kamay sa bulsa, habang si Kiko ay nakasandal sa kitchen island na suot ang North Star roaming jacket na parang ang pagtahi ng pangalan ng kumpanya sa tela ay ginawa siyang chief executive. Pirmahan ang highlighted pages at matatapos na ito, sabi ng ina. Hindi ako umupo. Binuksan ko ang folder at kinunan ng larawan ang bawat dokumento. Ang loan package ay kinikilala ako bilang co-borrower at sinasabing bahagi ng family trust ang bahay sa Tagaytay kung saan ako ay beneficiary. Nakalista ang aking kita sa Maynila, employer, lumang checking account number at electronic signature na may petsa 11 araw na ang nakalipas. Mukhang akin ang signature mula sa malayo. Sa malapitan, ang huling stroke ay pabalik na hindi kailanman ginagawa ng akin. Saan ninyo nakuha ito? Tanong ko. Sabi ng ama, na nag-sign ako ng general authorization noong 21 ako.
Ang claim na iyon ay nagbalik ng memorya mula sa lugar na matagal ko nang tinatakan. 11 taon na ang nakalipas, sa huling semestre ko sa kolehiyo, nagpadala sa akin ng stack ng forms ang mga magulang at sinabing kailangan ng signature ko para i-update ang college savings account. Nagtatrabaho ako ng 2 trabaho at natutulog ng 4 na oras sa isang gabi. Nag-sign ako ng 3 marked pages nang hindi natanggap ang buong packet. Sa panahong iyon, nagpadala sa akin si Kiko ng larawan ng sarili niya sa ski resort na suot ang jacket na mas mahal pa sa buwan ng upa ko. Nang tanungin ko kung paano niya nabayaran ang biyahe, sabi niya na nakahanap daw si tatay ng extra education money. Naniniwala ako na pera nila iyon. Nakatayo ngayon sa mesa, iniisip ko kung ang unang signature na iyon ang naging susi na ginamit nila para buksan ang bawat pinto pagkatapos. Pinanatili ninyo ang blank signature pages, sabi ko. Humigpit ang ekspresyon ng ina. Pinanatili namin ang family records. At ginamit ninyo ulit ang signature ko. Umikot ang mata ni Kiko. Dramatic ka talaga, hindi ninanakaw ni nanay at tatay sa'yo. Ini-invest nila sa akin. Ipinaliwanag niya na ang 14 million ay sasakop sa deposits sa RVs, lakeside storage property, marketing, at 6 na buwan na operating costs. Tinanong ko kung nag-sign siya ng personal guarantee. Sabi niya, mas gusto ng lender ang credit profile ko. Kaya ikaw ang makakakuha ng kumpanya, sasakyan, at kita habang ako ang makakakuha ng utang. Tanong ko, makakakuha ka ng equity mamaya. Nasaan yon nakasulat? Tumingin siya sa ina. Sinabi niya sa akin na ang pamilya ay hindi nangangailangan ng kontrata sa isa't isa. Inilagay ko ang telepono sa mesa at pinatugtog ang bahagi ng nakaraang gabi na recording. Nagbago ang mukha ng ama nang marinig ang sariling banta sa aking employer. Lumundag ang ina para sa telepono, pero nauna akong kumuha. "Ni-record mo kami?" Demand niya. "Dokumentado ko kayo." Ang pagkakaiba ay natakot sa kanya. Nagsimulang ilista niya ang lahat na sinasabing ginawa nila para sa akin. Braces, birthday parties, sakay papuntang school, groceries, second-hand laptop ng 16 ako. Bawat memorya ay na-convert sa line item. Tinanong ko kung may katulad na talaan sila para sa mga nabigong negosyo ni Kiko, legal fees, biyahe at upa. Tinawag ako ni Kiko na selosa. Doon na aminadong hayag ng ama na ang bahay ay na-pledge na bilang collateral at nakatanggap na sila ng initial bridge advance na 3.5 milyon. Bahagi nito ay napunta sa vehicle deposits ni Kiko. Ang iba ay nag-cover sa urgent family expenses. "Anong expenses?" tanong ko. Walang sumagot. Sinubukan ng ina na i-redirect ang usapan sa pagsasabing maaari pa ring i-cancel ang loan kung pipirmahan ko ang revised agreement. Walang saysay iyon. Kung legitimate ang transaksyon, hindi kailangan ang signature ko para i-cancel ito. Isinara ko ang folder. Kukunin ko ang mga kopya. Hinadlangan ng ama ang pintuan at sinabing hindi pwedeng lumabas ang original sa bahay. Sabi ko, kailangan ko lang ang mga larawang nasa 2 cloud accounts na. Lumapit si Kiko at binulungan. "Huwag mong sirain ito dahil bitter ka na ako na ang may ginagawa na malaki." Tiningnan ko siya at naalala ang bawat pagkakataon na pinapasikip ang pangangailangan ko para mapalawak ang mga pangarap niya. "Hindi ko sinisira ang negosyo mo," sabi ko. "Inaalis ko ang ninakaw na pundasyon nito." Binabalaan ako ng ina na kung lalabas ako, sasabihin niya sa lahat ng kamag-anak na pinili ko ang pera kaysa dugo. "Siguraduhin mo lang na tama ang spelling ng pangalan ko," sagot ko. Habang papalapit ako sa sasakyan, nag-vibrate ang telepono ko sa automated alert mula sa lender. May nagtangkang i-access ang loan portal gamit ang credentials ko. Sandali pagkatapos, dumating ang isa pang mensahe mula kay Kiko. "Pirmahan bago Lunes o pagsisisihan mo." Akala niya ang banta ay magpapabalik sa akin sa pagsunod. Sa halip, ito ang unang piraso ng ebidensya na nagpapakita na hindi siya inosenteng beneficiary. Alam niya ng eksakto kung kaninong pagkakakilanlan ang humahawak sa kinabukasan niya. Tinawagan ko ang tiyahin kong Rebecca Santos mula sa gas station sa labas ng bayan.
Siya ang panganay na kapatid ng ina at ang tanging kamag-anak na kailanman ay humingi ng tawad ng walang nakakabit na kahilingan. Sa halip na aliwin ako, tumahimik siya nang ilarawan ko ang utang. "Punta ka sa bahay ko," sabi niya. Snorts. "Huwag kang tumawag sa mga magulang mo hanggat hindi mo nakikita ang mayroon ako." Nakatira si Rebecca 40 minutong layo sa maliit na bahay na napapalibutan ng puno ng mansanas. Nang dumating ako, nilock niya ang pinto, isinara ang mga kurtina at inilagay ang metal cash box sa kitchen table. Sa loob ay mga kopya ng bank transfers, insurance correspondence at handwritten agreement na may petsa 9 na taon na ang nakalipas. Ang agreement ay nagsasabing nagpautang si Rebecca ng 2.1 milyon sa mga magulang ko para maresolba ang transportation incident na may kinalaman kay Kiko at babayaran nila siya pagkatapos mag-refinance ng bahay. Hindi nila ginawa. "Anong transportation incident?" tanong ko. Sinabi ni Rebecca na noong 19 si Kiko, kinuha niya ang truck ng ama pagkatapos uminom sa graduation party at nabangga ang nakaparadang sasakyan. Itinulak ng impact ang sasakyan sa isang motorsiklo, nasaktan ang may-ari. Umalis si Kiko bago dumating ang pulis. Kinalaunan ay inangkin ng ama na siya ang nagmaneho, habang binayaran ng ina ng pribado ang nasaktan at pinilit si Rebecca na mag-ambag. "Sinabi nila sa pamilya na isang pagkakamali lang ni Kiko," sabi ni Rebecca, "pero hindi iyon isa." Sa mga sumunod na taon, nalaman niya na ginamit ng mga magulang ang pera mula sa custodial account na itinayo ng mga lolo't lola para sa legal fees at nabigong negosyo ni Kiko. Ang account ay orihinal na para sa amin ng dalawa. Pagkatapos ng kolehiyo ko, nawala na ang kalahati ko. Ang mga form na pinirmahan ko sa 21 ay hindi lang nag-update ng education account. Inilabas nito ang aking claim laban sa trustee, ang aking ama, at kinilala ang mga distribution na hindi ko natanggap. Nagalit ako, pero sa ilalim nito ay may mas malamig. Hindi biglang nagdesperado ang mga magulang ko. Nagtayo sila ng sistema kung saan ang pangalan ko, pera at achievements ay umiiral para sumipsip sa mga consequence ni Kiko. Pagkatapos ay ipinakita sa akin ni Rebecca ang bagong bank statement na ipinadala sa kanyang address ng mali. Nakalista rito ang recurring payment mula sa account na may pangalan ko sa Credit Monitoring Service. "Pinapanood nila ang credit mo," sabi niya. Tiningnan ko ang account number laban sa report ko. Tumugma ito sa revolving line na binuksan sa Tagaytay. Nakilala ni Rebecca ang address bilang apartment ng dating girlfriend ni Kiko. Ibig sabihin ay malamang na ginamit ang lumang address, social security number ko, at stored signature documents para gumawa ng financial profile sa labas ng pananaw ko. Tinanong ko kung bakit hindi sinabi ni Rebecca sa akin tungkol sa trust account. Punong-puno ng luha ang mata niya. Sabi niya, binantaan siya ng ina na puputulin sa pamilya at sasabihin sa lahat na sinubukan niyang i-extort sila. Nanahimik si Rebecca dahil naniniwala siyang ang katahimikan ay magpapanatili ng kapayapaan. "Hindi pinanatili ng katahimikan ang kapayapaan," sabi ko sa kanya. "Pinanatili nito ang sistema nila. Nakaupo kami ng magkasama hanggang sa wala nang makapanggap na tungkol lang ito sa mortgage." Pagkatapos ay ibinigay ni Rebecca ang orihinal na handwritten loan agreement at sinabing handa siyang magbigay ng statement. Kinontak ko ang isang consumer protection attorney na si Attorney Melissa Santos na ang firm ay humahawak ng identity theft at fraudulent lending. Binasa ni Melissa ang mga larawan, credit report, mensahe at recording sa secure portal. Ang unang instruksyon niya ay huwag babalaan ang pamilya ko. Ang pangalawa ay i-freeze ang lahat ng 3 credit bureaus, i-notify ang fraud department ng lender, mag-file ng identity theft report at i-preserve ang bawat komunikasyon.
Ang iisang button na pinindot ko pagkatapos ng unang mga mensahe ay ang Report Unauthorized Activity option sa loob ng lender's portal. Ang aksyon na iyon ay automatikong sinuspende ang loan, binlock ang pending disbursements at nag-trigger ng internal compliance review. Nagsimulang mag-panic calls ang ina nang i-freeze ng bridge lender ang natitirang pondo at hingin ang identity verification mula sa bawat applicant. Binabalaan ako ni Melissa na maaaring ipakita ng mga magulang ang fraud bilang misunderstanding. Para talunin iyon, kailangan namin ng ebidensya na alam nilang ginamit ang pagkakakilanlan ko ng walang pahintulot. Nakatulong ang mga mensahe ni Kiko, pero gusto ni Melissa ang buong digital trail. Sa pamamagitan ng formal dispute request, nakuha namin ang login records na nagpapakita na isinumite ang application mula sa home network ng mga magulang at na-edit mula sa telepono ni Kiko. Ang verification video na na-upload sa lender ay nagpapakita ng aking ina na hawak ang kopya ng driver's license ko sa tabi ng kamera habang inaangkin na naglalakbay ako at binigyan siya ng autorisasyon. 37 segundo ang video. Sapatos na iyon para ibagsak ang 32 taon ng family mythology. Lagi akong tinatawag ng ina na ang malamig. Gayunpaman, siya ang taong tumingin ng diretso sa kamera at kalmadong nagkunwaring may autorisasyon na ibenta ang kinabukasan ko. Tinanong ko si Melissa kung ano ang mangyayari susunod. Sabi niya malamang na i-reverse ng lender ang fraudulent obligations na nakakabit sa akin. Pero ang initial 3.5 million ay nailabas na. Maaaring habulin ng lender ang bahay, ang borrowers, ang recipient ng pondo o lahat ng tatlo. Maaari ring ma-seize ang vehicle deposits ni Kiko. Akala ng mga magulang ko na naghahanda ako para makipag-negotiate. Sa katotohanan, ang kanilang mga dokumento ay gumagalaw sa sistema na walang pakialam kung ilang birthday cake ang binili nila para sa akin. Sa susunod na 10 araw, ginawa ko ng eksakto ang inaasahan ng pamilya ko. Hindi ako nag-post online, hindi nakipagtalo sa group chat, o sumagot sa provocative messages. Sinabi ko sa ina na gusto ko ng isang final family dinner para hanapin ang solusyon. Interpret niya yon bilang pagsuko. Sa loob ng 1 oras, binago niya ang Facebook post mula sa pag-aakusa sa akin ng abandonment patungo sa pagpupuri sa kapangyarihan ng family forgiveness. Nag-text si Kiko na handa siyang bigyan ako ng 5% ng North Star roaming kung pipirmahan ko agad. Nang hindi ako sumagot, dinagdagan niya ang alok sa 8% pagkatapos ay binabalaan na malapit nang ma-deliver ang mga sasakyan at anumang pagkaantala ay magkakahalaga ng libo-libo sa kanya. Sinabi sa akin ni Melissa na panatilihin siyang nakikipag-usap. Hiningi ko ang invoices, business plans, deposit receipts at proof of insurance. Nagpadala si Kiko ng chaotic folder na may manipulated projections, copied market research at invoices para sa 3 RV na binili sa dealership sa Laguna. Isang invoice ang nagpapakita ng 1.5 million na deposit mula sa bridge loan funds. Isa pa ay 5 million na na-transfer sa branding agency na pag-aari ng kaibigan ni Kiko. Ang natitirang pera ay hindi lahat napunta sa negosyo. Ang bank records ay nagpapakita ng withdrawals sa casino, bayad sa speedboat, at 530,000 hawas na ipinadala sa online trading platform. Ginastos ni Kiko ang fresh start bago pa man umiral ang kumpanya. Samantala, natuklasan ng investigator ni Melissa na nag-apply ang mga magulang para sa 2 naunang loan gamit ang variations ng impormasyon ko. Isang application ay na-reject dahil hindi tumugma ang uploaded pay stub sa format ng employer ko. Ang pangalawa ay na-withdraw pagkatapos ng verification call. Ito ay hindi impulsive act mula sa desperasyon. Ito ay paulit-ulit na plano. Sinubukan ng ina ang ilang pinto hanggang sa bumukas ang isa. Nalaman ko rin na ang aking promotion ay na-hold ng pansamantala. Ang background monitoring system ng kumpanya ay natukoy ang bagong utang at address discrepancy dahil nagtatrabaho ako sa confidential catastrophe models. Hindi ako inakusahan ng aking direktor ng kasamaan,
pero sinabi niya na kailangan ng compliance na maresolba ang bagay bago ako ma-appoint na mag-lead ng bagong Regional Risk Unit. Naabot na ng fraud ng pamilya ko ang karera na sinasabi nilang patunay na kaya kong iligtas sila. Isang gabi, nakaupo ako mag-isa sa apartment ko at hinayaan ang sarili na maramdaman ang buong pinsala. Gumugol ako ng 10 taon sa pagbuo ng reputasyon para sa katumpakan at tiwala. Pinahamakan ito ng aking ina sa isang copied signature at kasinungalingan na sinabi sa webcam. Madali sana ang paghihiganti kung ang gusto ko lang ay saktan sila. Gusto ko ng mas mahirap, paghihiwalay na ganap na hindi na nila makakabit sa aking kinabukasan. Inihanda ni Melissa ang dispute affidavits, formal demand na itigil ang paggamit ng pagkakakilanlan ko, at notices na pinapanatili ang karapatan ko sa civil damages. Tinanong ako ng fraud investigator ng lender, si Aaron Bello, kung makikilahok ako sa controlled meeting. Gusto niyang pag-usapan ng pamilya ko ang loan habang naniniwala silang handa akong pumirma. Iminungkahi ni Melissa na gawin ang dinner sa bahay ni Rebecca dahil may security cameras ito at walang financial interest sa property ng mga magulang ko. Inimbita ko ang mga magulang, si Kiko, si Rebecca, dalawang kamag-anak na inirecruit ng ina laban sa akin, at ang matagal ng accountant ng mga magulang na kanilang sinisi sa paperwork confusion. Sinabi ko sa lahat na ang layunin ay maresolba ng pribado ang utang at maiwasan ang public embarrassment. Agad na sumang-ayon ang ina. Tinanong niya kung pipirmahan ko sa dinner. Sabi ko, dalhin ang lahat ng original document at aayos natin kung ano ang sa kanino. Narinig niya ang pangakong gusto niya. Bago ang dinner, bumisita ako mag-isa sa Tagaytay at lumakad sa harap ng bahay kung saan ako lumaki. May real estate photographer na kumukuha ng exterior pictures. Kinalaunan ay inangkin ng ama na kailangan ng lender ng updated images. Sinabi sa akin ni Aaron ang katotohanan. Pagkatapos ng fraud alert, nag-order ang lender ng emergency collateral assessment dahil maaaring masubject sa recovery ang bahay. Halos lahat ng natitirang equity ay naborrow na ng mga magulang ko. Kung mawawala ang fraudulent guarantee, hindi sasapat ang kita nila para sa loan. Inilagay nila sa peligro ang kanilang bahay para sa kumpanya ni Kiko at inasahan na poprotektahan sila ng sweldo ko sa katotohanan. Isang araw bago ang dinner, tinawagan ako ni Kiko mula sa RV dealership. Sabi niya ang may-ari ay nagbabanta na kanselahin ang kanyang purchase dahil hindi pa na-clear ang natitirang pondo. Ayusin mo ito! Nag-report ako ng unauthorized activity na konektado sa pagkakakilanlan ko. Pareho lang iyon. Kung unauthorized ang activity, minura niya at aminadong si nanay ang nag-sign dahil alam ng lahat na tatanggi ako kung hihingi muna sila. Pagkatapos ay sinabi niya, kapag kumita ang negosyo, magpapasalamat ka sa amin. Ang recording na iyon ang nagbigay kay Melissa ng kailangan niya. Pag-amin ni Kiko sa forgery at intensyon na itago ito hanggang ma-fund ang loan. Tinanong ko siya ng isang final na tanong. Alam mo ba na ginamit nila ang pangalan ko bago ang unang deposit? Sagot niya, syempre alam ko. Plano ko ng negosyo iyon. 3 segundo ang pangungusap. Sa huli ay magkakahalaga ito sa kanya ng lahat. Dumating ang ina sa bahay ni Rebecca na may dala na pie at leather folder. Nakaayos na parang nagdiriwang kami sa halip na tinatalakay ang fraud. Nagdala ang ama ng portable scanner. Dumating si Kiko ng late sa rented luxury SUV na suot ang North Star roaming jacket. Sumali si Tito Martin, pinsan na si Paige, at ang accountant ng mga magulang, si Leonard Cruz, dahil gusto ng ina ng mga saksi sa akala niyang pagsuko ko. Nakaupo si Melissa sa tabi ko, ipinakilala lang bilang financial advisor ko. Naghihintay si Aaron, ang fraud investigator ng lender, sa study ni Rebecca at nanonood sa security system. 11 minuto lang ang dinner bago itulak ng ina ang folder patungo sa akin. Pirmahan mo ito at mailalagay na natin ang lahat sa likod. Ang agreement ay higit pa sa pagkumpirma sa loan. Inalis nito ang karapatan ko na dispute ang naunang transaksyon, inaprubahan ang paggamit nila sa financial records ko at binuksan ang isa pang credit line para sa kumpanya ni Kiko. Hinilingan nila akong legalize ang nakaraan at punduhan ang susunod na fraud. Binasa ko ang bawat pahina habang pinapaalala ni Kiko sa akin na ang deadline ng dealership ay hating gabi.
Sinabi ng ama na dapat umalis si Melissa dahil private family matter ito. Mananatili siya, sabi ko. Tinanong ko si Leonard kung siya ang naghanda ng income documents na nakakabit sa application. Pagkatapos tingnan ng papeles, sinabi niyang hindi iyon records mula sa opisina niya. Agad na inangkin ng ama na nalilito si Leonard. Inilagay ni Melissa ang electronic application sa mesa at ipinakita na na-edit ito mula sa telepono ni Kiko. Sabi ni Kiko na nagbabahagi ng devices ang lahat sa pamilya. Pinatugtog ko ang kanyang recorded admission. Siyempre alam ko, plano ko ng negosyo iyon. Namula ang mukha niya. Sinubukan niyang kunin ang telepono ko pero humarang si Rebecca sa pagitan namin at ipinaalala na nagre-record ang bahay. Inutusan ng ama ang lahat na umalis. Doon pumasok si Aaron, ipinakilala ang sarili at inihayag na ang loan ay na-classify bilang suspected identity fraud. Kinansela ang natitirang pondo at hinihingi ng lender ang repayment ng 3.5 million bridge advance. Maaring pumasok sa foreclosure ang bahay dahil sa material misrepresentation. Ang vehicle deposits at accounts ni Kiko ay sinusuri rin bilang traceable proceeds. Hinawakan ng ina ang mesa at tinitigan ako. Anong ginawa mo? Inalis ko ang pangalan ko sa krimen ninyo. Ibinigay ni Melissa sa mga magulang ang identity theft affidavits, evidence preservation notices at demands na itigil ang paggamit ng personal information ko. Natanggap ni Kiko ang hiwalay na packet na pinangalanan siya at ang North Star roaming. Tumalikod ang ina sa mga kamag-anak para sa suporta pero wala sa kanila ang tumingin sa kanya. Tinanong ni Paige kung ang Facebook story tungkol sa pag-iwan ko sa kanila ay kasinungalingan. Sabi ng ina na isinulat niya iyon dahil natakot siya. Ikinonekta ni Rebecca ang tablet sa telebisyon at ipinakita ang screenshots mula sa private group chat. Isang mensahe mula sa ina. Kapag nakakabit na ang income ni Jasmine, hindi na makakabanggit ang bangko ng hindi. Isa pa, huwag banggitin ang signatures hanggat hindi na clear ang pera. Agad na nagbago ang argumento. Sinisi ng ama si Kiko sa pagpilit sa kanila. Sinisi ni Kiko ang ina sa pagtatago ng kopya ng identification ko. Inakusahan ng ina ang ama sa pag-upload ng false documents. Bumagsak ang united front nila sa sandaling pumasok ang mga consequences sa kwarto. Umalis si Leonard pagkatapos tanungin kung ginamit ba ang pangalan niya sa ibang lugar. Sumigaw si Kiko na sinira ko ang kanyang tanging tunay na oportunidad. May mga oportunidad ka, sabi ko. Ang wala ka lang ay mga consequence. Binantaan niya akong pagsisisihan ko ang pagpapahiya sa kanya, pero binabalaan siya ni Melissa na ang pagbabanta sa documented victim sa active fraud investigation ay mapanganib. Pagkatapos ay ipinaalam ni Aaron sa kanya na ang rented SUV sa labas ay binayaran sa account na nasa ilalim ng review. Natigilan si Kiko at hiningi sa mga magulang na iuwi siya. Tumawa ang ama at sinabing si Kiko ang dahilan kung bakit nila nawawala ang bahay. Snorts. Sa wakas ay sumigaw ang ina na sinusubukan lang niyang iligtas ang anak niya. May 2 kayong anak, sagot ko. Pinili niyo lang na isa sa amin ang karapat-dapat iligtas. Kahit noon, tinanong niya kung aatrasin ko ang report at pipirmahan ang mas maliit ko ang agarang prosecution sa pamamagitan ng pakikipagtulungan at pagpasok sa restitution agreement, pero hindi nila nailigtas ang bahay. Naubos na nila ang karamihan ng equity nito sa mas lumang utang na konektado kay Kiko. Ipinagbili ang property sa ilalim ng supervision ng lender at pagkatapos ng fees at liens, halos wala nang natira. Lumipat ang mga magulang sa maliit na duplex sa labas ng Tagaytay. Nagtrabaho ang ama sa seasonal warehouse, habang ang ina ay nagbenta ng furniture at gamit sa bahay online. Bumagsak ang negosyo ni Kiko bago pa man mag-rent ng isang RV. Kinansela ng dealership ang mga purchase, ibinalik ang disputed funds, at pinanatili ang bahagi ng deposits. Sa loob ng maraming taon, tinawag ni Kiko ang bawat pagkabigo bilang fresh start. Pinilit siya ng bankruptcy na tawagin itong record. Kinuntak ako ng ina mula sa bagong numbers pagkatapos ko siyang i-block. Ang kanyang mga mensahe ay mula sa galit patungo sa guilt
nostalgia, at bargaining. Una, kinuha mo ang bahay namin. Pagkatapos ay nagpadala siya ng childhood photographs bilang patunay na may utang ako sa kanila. Sa wakas, ipinangako niyang hindi na siya hihingi ng pera kung babayaran ko ang rental deposit nila. Ipinasa ko ang bawat mensahe kay Melissa at hindi sumagot. Nagpadala ang ama ng liham na inaangkin na masyado siyang mahina para salungatin ang ina at si Kiko. Hiningi niya na patawarin ko siya ng hiwalay, pero nag-sign siya ng mga dokumento, binantaan ang career ko, hinadlangan ang pintuan, at ipinagtanggol ang fraud hanggang sa lumitaw ang investigador. Ang katahimikan niya ay hindi kailanman innocence. Ito ay partisipasyon, hindi ako sumagot. 8 buwan pagkatapos, tinawagan ako ni Kiko mula sa unknown number at humingi ng 280,000 para tapusin ang commercial driving program. Pinilit niya na responsible at iba ang request na ito. Sinabi ko sa kanya na sana matapos niya ang program. Pagkatapos ay tinanong niya kung babayaran ko. Kumikita ka pa niyan sa 1 linggo, sabi niya. Hindi nito ginagawa ang pera ko na sa iyo. Inakusahan niya akong nasisiyahan sa kanyang pagdurusa. Sinabi ko sa kanya na ang mga consequence ay hindi pagdurusa na nilikha ko. Ito ay mga bayarin na sa wakas ay na-deliver sa tamang address. Binaba niya ang tawag at hindi na ulit tumawag. Lalong lumapit si Rebecca at ako. Nag-testify siya tungkol sa lumang trust account at nakuha namin ang written settlement na nagkukumpirma na ang perang inilaan para sa akin ay na-misuse taon na ang nakalipas. Kaunti na ang natira para mabawi, pero mahalaga ang katotohanan. Huminto na rin si Rebecca sa pagtawag ng katahimikan bilang kapayapaan. Nagsimulang babalaan ang mga nakababata na kamag-anak na ang mga lihim ay karaniwang pinoprotektahan ang taong nagdudulot ng pinsala, hindi ang mga nasasaktan. 1 taon pagkatapos ng unang mensahe, nakatayo ako sa harap ng bagong team ko na nagpe-present ng model na nagpapakita kung paano nagiging catastrophic ang mga ignored risks. Sa kalagitnaan, naintindihan ko na ang pagbagsak ng pamilya ko ay hindi nagsimula sa Part 13 milyong loan. Nagsimula ito sa bawat pagkakataon na binura ng mga magulang ang mga consequence ni Kiko at pinangalanan ang aking pagsunod bilang pagmamahal. Lumaki ito sa tuwing tinanggap ko ang pagiging responsible daughter bilang permanenteng financial obligation. Sa pagkakataong pe-forge nila ang pangalan ko, hindi na nila pinaniwalaan na lumalampas sila ng hangganan. Naniniwala sila na walang hangganan. Iyon ang aral na dala-dala ko pasulong. Ang dugo ay hindi lumilikha ng walang limitadong access. Ang pagpapalaki ng anak ay hindi utang. Ang pagmamahal ay hindi debt collector at ang loyalty ay hindi nangangailangan ng pagsasakripisyo ng iyong pagkakakilanlan, credit, career o kinabukasan. Madalas na parang malupit ang mga boundaries sa mga taong nakikinabang sa kawalan mo nito. Pero ang galit nila ay hindi ginagawa na mali ang mga boundary na iyon. Ang financial freedom ay hindi lang pagkakaroon ng pera. Ito ay ang pag-alam na ang iyong trabaho, pagkakakilanlan at kinabukasan ay sa iyo. Ang emotional freedom ay ang pagtanggap na may mga taong tatawagin kang makasarili sa sandaling tumigil na gumana ang exploitation. Hindi ko na iligtas ang bahay ng mga magulang ko, ang kumpanya ni Kiko, o ang bersyon ng ating pamilya na umiral lang nang sumusunod ako. Hindi. Iniligtas ko ang bahagi ng sarili ko na tinuruan nilang mawala sa tuwing may hihiling pa ng higit pa. Hiningi ng aking ina ang 14 milyon bilang bayad sa pagpapalaki sa akin. Sa huli, ang pinakamahalagang bagay na ibinigay niya sa akin ay ang sandaling pinilit niya akong kalkulahin ang tunay na halaga ng pananatili. Ngumiti ako dahil sa wakas ay naintindihan ko na maaari kong tanggihan ang invoice. Kaya, sabihin mo sa akin ng tapat, kung pe-forge ng pamilya mo ang pangalan mo, binantaan ang career mo, at isinakripisyo ang iyong kinabukasan para sa anak na lagi nilang pinoprotektahan, tatawarin mo ba sila o isasara mo na ang pinto ng tuluyan?